si Mayor James De Jesus ng Kalumpit, Bulacan. Magandang hapon po, Mayor. Magandang hapon po, sir. Opo, at ngayon po umuulan na naman. So ina-expect nyo na itong tubig bang ito maaaring tumaas na naman? Opo, at ang pagpawala po ng angkat dam ay makaka-apekto lang po sa amin. Sa nagdaang isang araw po ay medyo bumaba na yung tubig. Pero sa pagpapakawala po ngayon ng angkat, nakabantay po kami na tataasan naman ng tubig. Opo, at ang isang problema ho, yung nabanggit nyo kanina, may mga ilog na nakapalibot po dito sa bayan nyo. Opo, ang aming pong bayang Kalumpit ang siyang daanan ng tubig ng Candaban, ng Nueva Ecija, papunta sa Manila Bay. Opo. At pag po bumababa na yung tubig nila, ay sa amin po lahat dumadaan. At kung masasabayan pa nga po ng pagpapawala ng angkat dam, medyo tataasan naman po ang tubig. Opo. At Mayor, yung nakikita natin yung baha dito sa lugar nyo, no, talagang masasabi natin yung ibabagi niya, stagnant na talaga. So, meron ho ba kayong preparasyon pagdating sa kalusugan, panlaban sa dengue o di kaya yung sa leptospirosis? Meron ho ba kayong mga gamot na ina-acquire? Opo, sa ngayon po ay unti-unti na kami namibigay ng gamot. Prophylaxis po para sa lepto. Apo. At saka po yung pong sa dengue rin ay minomonitor na po namin. Ang mga nasa Municipal Health Office po ay nakakalat sa lahat ng evacuation center para tingnan kung meron ng mga sakit. Opo. Sa ngayon ho ba, mga ilan pa yung mga pamilya na sa evacuation center? 2,500 pa po ang nasa evacuation centers namin. At 23,500 families affected po kami. Kanya sa tingin po namin medyo magtatagal pa itong baha na to dahil nga sa pagpapawala ng dam. At bagamat naintindihan namin na dapat talaga magpawala na ay humihiling po kami ng tulong sa lahat ng ahensya kasi po madami pa pong food packs ang kailangan namin para po masustain ng mga pangangailangan ng mga tao. Opo, nung kalakasan po, kasagsagan po ng Pedring, napasok po namin to hanggang dibdib po dito sa kinatatayuan natin yung tubig. Pero meron ho bang ibang solusyon kayo nakikita, infrastructure, ibang solusyon para maayos yung problema dito? Dito po sa punto ng metropoblasyon, tawag po namin dito metropoblasyon, ay kailangan lang po patibayin ng dike. Ang pondo po ay pinatuloob na ng ating mahal na Pangulo. Subalit, ito po ay dumating ng June, ibiniding po namin last month at i-implement po namin sana this month, kaya lang po ay nagkabaha. Sa pangkalahatan po, ang kailangan po ay dagdag pang mahukay ang Labangan Channel para mas maraming capacity pa ng tubig ang kaya ng i-discharge sa Manila Bay. Sa tubig naman po nakikita natin, ito po ay katas ng dike. Napapalibutan po tayo ng dike. At para po mawala ito ay pinapump out po namin. At kung sana po ay matulungan kami ni Chairman Tolentino na kami manghiram ng pump para po ng MMDA para po mas mabilis naming ma-pump out itong tubig dito. Opo, sa ganitong mga pangyayari, binabaha kayo, halos sarado yung mga negosyo, may computation ho ba yung munisipyo kung magkano po nawawala sa inyo? Sa ngayon po nagsisimula na kami mag-compute dahil patuloy po kasi yung pagdating ng mga damage report at hinahanda po namin yung para sa mga sari-sari pong sektor gaya ng sa magsasaka, sa mangingisda, sa mga nagtitinda, para po sa mga ahensyang aming lalapitan pagkatapos po ng baha. Opo, at yung klase definitely wala pa kasi baha pa nga po. Sa ngayon po dito sa gawing metropoblasyon, wala pa akong klase. Sa gawing Metro San Marcos po na hindi na baha, yung pong hindi ginagamit na centers ay pwede na po magklase. Panguling salita po, ano po yung nais niyo pang ipanawagan sa mga kinaukulan po? Nagpapasalamat muna po ako sa lahat ng nagsitulong na. Ang DSWD po ay tumulong na, subalit kulang pa po ito. 23,500 families affected at magtatagal pa po ang baha. Sana po ay tulungan niyo po kami. Maraming salamat. Thank you po. Maraming salamat. Si Mayor James De Jesus po ng Kalumpit, Bulacan.